Agosto 1991, kasaksagan ng bakasyon. Sa isang campsite sa tabi nga ilog sa Tanay, Rizal, isang asul na tolda ang nakatayong mag-isa, tila inulila ng may-ari. Sa lupang tolda, naroon pa ang lahat. 3 sleeping bag na mayos na nakatupi, mga damit na nakasalansan sa loop ng bag, at maging ang pakaing inihanda sana para sa hapunan. Tila huminto ang oras sa lugar na iyon. Ngunit ang pamilya ni Jose Santos, silang 3, ay naglahong parang bula. Ilang oras lamang ang nakalipas, ang lugar na ito ay puno ng masasayang tawanan. Tay, ang lamig ng tubig, ang masayang tining ng dalagang anak na kolehiyala, ang amang masusing nakplanong bakasyon, at ang inang bumuongang isang masayang tahanan. Bakit ang isang ordinaryo at masayang pamilya ay bigla na lang naglaho sa loop na ang isang gabi? Walang palatandaan ng sa pilitang pagpasok o pagnanakaw. Ano ang ibig sabihin ng bakanteng tolda na ito? At sa dilim gabi sa tabing ilog, ano ang hindi nakikitang panganib na nakmamasid sa kanila? Isang misteryong hindi nalutas sa loop ng 34 na taon. Pasukin natin ang kwento ng pagkawalan ng pamilya Santos sa Tanay noong 1991. Kung hindi mo sila alalahanin, ang kanilang mapangalan ay tuluyan ng mabubura. Ang huling bakasyon. Ang tag-init ng 1991 ay tila napakainit dahil sa matinding init ng panahon. Si Jose Santos, 45 anyos at may-ari ng isang maliit na electronics repair shop sa Quezon City, ay kilala sa kanilang lugar bilang si Mang Jose, ang magaling na tekniko na kayang bigyan na pangalawang buhay ang anumang sirang gamit. Ang kanyang asawa, si Elena, ay isang dating guro sa high school, isang babaeng may malawak na kaalaman. Ang kanilang anak na si Clara ay isang 20 taong gulang na dalaga na sa wakas ay nakapasa sa entrance exam para sa kanyang pinapangarap na universidad. Si Clara ay isang dalagang mahilig sa sining, laging may dalang diary at cassette recorder para itala ang kanyang maaraw-araw na karanasan. Matagal ng pinlano ni Jose ang isang espesyal na bakasyon para ipagdiwang ang pagkakapasa ng kanyang anak. 2 araw bago ang kanilang biyahe, ayon sa alaala ni Mang Cardo, isang suking customer, si Mang Jose ay labis na nasasabik para sa kanilang bakasyon. Ipinakmalaki pa niya na bumili siyang maraming bagong cassette tape na paborito nga anak niya, Ania. Ganon din ang kanyang asawang si Elena. Hindi niya maitago ang kanyang pananabik sa mga kaibigan niya sa book club. Sinasabing ito ang kanilang unang bakasyon kasama ang anak nilang nasa kolehiyo na. At sa wakas, dumating ang perpektong araw, Sabado, ika-10 Agosto, alas 7 umaga, sa paghahatid ng mga kapitbahay. Ang Toyota Corolla ng pamilya Santos ay umalis ng Quezon City patungong Tanay. Alas 8:30 ng umaga, nakumpirma ang kanilang pagdaan sa isang tollgate at bandang alas 9:20, narating nila ang kanilang destinasyon sa tabingang ilog ng Daranak. Naalala ng may-ari ang isang karinderya sa pasukan ng ilog ang pamilya dahil sa damingang kanilang dala. Sa matang ibang nga bakasyonista, ang pamilya Santos ay mukhang napakasaya habang nagtatayong kanilang tolda. Ang ama ay bihasang nagsetap ng tolda, ang ina ay naglatak ng banig, at si Clara ay humuhuni habang nakikinig ng musika mula sa kanyang cassette player. Bandang tanghali, pagkatapos man ng halian, ang huling kumpirmadong pagkakataon na nakita ang pamilya ay noong alas 2 ng hapon nang bumili si Jose ng yelo at inumin sa isang maliit na tindahan malapit sa ilog. Malinaw na naalala ng tindera ang mabait na mukha ni Jose habang bumibili ng 3 boteng Royal Orange na paborito raw ng kanyang anak. Ngunit ng gabing iyon, habang ang usok mula sa pagluluto nga hapunan ay pumapailan lang mula sa ibang matolda, ang toldang pamilya Santos ay kakaibang tahimik. Walang ilaw na nakasindi at walang anumang senyales ng tao. Sa pagitan na alas 2 ng hapon na puno ng kaligayahan at alas 7 ng gabi na puno ng katahimikan, ano ang nangyari sa kanila sa loop lamang ng 5 oras? Ang Sabado patungo sa ilog. Noong umaga ng Sabado, ika-16 Agosto 1991, ang paligid ng ilog ng Daranak ay puno ng mga bakasyonista mula sa iba't ibang lugar.
Nang dumating ang pamilya Santos sa paradahan, malinaw na naalala ni Marco na pumarada sa tabi nila ang imahe ni Clara na may hawak na cassette recorder pagbaba pa lang ng kotse na nagre-record ng tunong ngilok. Alas 10 ng umaga, bitbit ang kanilang magamit. Naglakat ang pamilya paayat sa itaas na bahagi ng ilog. Ayon sa testimonya ng isang bantay gubat na nagpapatrolya noon, iginiit ni Jose na humanap ng lugar na mas liblib at malayo sa mga tao. Ang napili niyang lugar ay isang patag na espasyo na napapaligiran ng malalaking bato na parang pader. Hindi naktagal, sinimulan nilang itayo ang tolda. Ang kanilang maingat na proseso ay nakakuhang pansin ng isang grupo ng mga estudyanteng mountaineer na naliligo sa malapit. Parang sinusukat pa niya ng ruler kung saan ibabawon ang matulos ng tolda. Kinakalkula pa niya ang direksyon ng hangin para itakda ang pasukan. Naisip namin, napakadetalyadong tao niya. Pagsapit ng tanghali, ang perpektong naitayong tolda ay mayroon pang kanal sa paligid para sa posibleng pag-ulan. Ang pamilya ay umupo sa banig at payapang nananghalian ng kanilang baon. Alauna ng hapon, nakita si Clara na naglalakad mag-isa sa tabi ng ilog. May nire-record. Isang amateur photographer ang nagpatuto na sinabi ni Clara na nagre-record siya ng gatunong ang kalikasan para sa isang proyekto sa universidad at namangha siya na iba-iba raw ang tunong ng tubig sa bawat bato. Ngunit bandang alas 3 ng hapon, nagsimulang makaroon ng lamat ang payapang kapaligiran. Isang tinedier na lumalangoy sa ilog ang nakapansin kay Jose na nakatayo sa harap ng kanilang tolda. Matagal na nakatitig sa gubat sa kabilang pampang ng ilog. Ang kanyang ekspresyon ay matalim na para bang may binabantayan. At bandang alas 4 hapon, isang mahalagang testimonya ang nagpapatunay na ang kanilang kaba ay hindi basta-basta lang. Ito ay mula kay Mang Lito, isang lokal na residente na nangunguha ng mahalamang gamot sa gubat sa kabilang pampang. Ayon kay Mang Lito, nakita niya si Jose na pansamantalang lumayo sa tolda nang lapitan ito ng dalawang lalaking maayos ang pananamit na hindi mukhang maturista. Tahimik ngunit may pagbabanta silang kinausap si Jose at isa sa kanila ay marahas pang itinulak ang dibdib ni Jose gamit ang daliri. Pagkatapos ngang maikling pag-usap, nawala ang mga lalaki sa gubat. Si Jose ay naiwang tulala sandali bago luminga-linga at nagmamadaling bumalik sa tulda. Ito ay isang malinaw na babala ng trahedyang sasapitin ng pamilya. Pagkatapos nito, bandang alas 5 hapon, mayroon ding nakakita kay Elena na bumaba para kumuhang tubig para sa hapunan at ang kanyang mukha ay tila balisa. At pagsapit ng alas 6 ng gabi, habang abala ang ibang mga tolda sa paghahanda ng hapunan, walang anumang kilos mula sa tolda ng pamilya Santos. Walang liwanag ng lampara, walang amoy ng pagkain. Alas 8 gabi, isang lalaki na iligal na nakakampo sa itaas na bahagi ng ilog ang nakakitang isang kakaibang tanawin. 3 o 4 na ilong flashlight ang mabilis na gumagalaw malapit sa tolda ng mga Santos bago biglang nawala. At kinaumagahan, ang natakpuan ng katabing tolda ay isang bakanteng tolda na bahagyang bukas ang zipper. Ang mga sleeping bag ay mayos na nakatupi at ang mga pagkain sa loob ng icebox ay hindi nagalaw. Lahat ay nasa kanilang lugar, maliban sa isang bagay. Ang cassette recorder na labis na pinahahalagahan ni Clara ay hindi matakpuan saan man sa tolda. 48 oras. Ang misteryong Sabadong gabi ay sumapit sa umaga ng Linggo. Ang natakpuan ni Marco, ang nagkakampo sa katabing tolda, ay isang kakaibang eksena. Lahat ay naroon maliban sa mga tao. Ngunit sa puntong iyon, hindi pa niya alam na ito ang lugar ng trahedyang babago sa kapalaran ng isang pamilya. Ang maliit na pagwawalang bahala at pag-alinlangang ito ang simula ng 48 oras na magiging dahilan ng pagkawala ng kritikal na golden time para malutas ang kaso. Sa investigasyon ng manawawala, ang pinakamahalaga ay ang mabilis na pagtugon, ang golden time. Ngunit para sa pamilya Santos, mayroong 48 oras na blanco kung saan walang sinuman ang nagulat. Ang nawalang oras na ito ang unang hakbang na naktulak sa kaso sa isang walang hanggang misteryo. Noong umaga ng Linggo, ika-12 Agosto, nang matakpuan ni Marco ang bakanteng tolda,
Inakala niya na naglakat-lakat lang sila sa umaga. Ngunit nang lumipas ang tanghalian at hindi pa rin bumabalik ang pamilya, nagsimulang sumibol ang kaunting pagdududa sa kanyang isipan. Bandang tanghali, isang staff mula sa management office ng Ilok ang nakapansin sa bukas na tolda habang nagpapatrolya, ngunit hindi niya rin ito pinansin. 2:00 ang hapon, isang biglang buhos ang ulan ang naging malinaw na senyales na hindi normal ang sitwasyon. Isang bakasyonista na sumilip sa lubngang toldang nababasa ng ulan ang nakakita kung paano nababasa ang sleeping bag at damit. Dahil sa awa, isinara niya ang siperng tolda, ngunit ang mga may-ari ay hindi na nagpakita. 4:00 hapon, nang paalis na si Marco, ipinaalam niya ito sa management office. Ngunit ang sagot lang na natanggap niya ay, baka namamasya lang sila sa Ilok. Walang sinuman ang nagisip na ito ay isang kasong pakawala. Lumipas ang oras, Lunes, ika-12 ng Agosto, nang hindi magbukas ang tindahan ni Jose sa Quezon City, ang masuki niya ay nagalit lang sa may-ari na hindi tumupad sa usapan. 10:00 ng umaga, isang kaibigan ni Elena ang tumawag sa kanilang bahay, ngunit walang sumasagot. Sa parehong oras, sa tabi ng ilog, isang bagong bakasyonista ang nakakita sa basang-basang tolda at inakalang iniwan na ito, kaya nagtanong siya sa management office. Huli nang napagtanto ang management office ang kabigatan ng sitwasyon at naghahanda ng tumawag sa pulisya nang may isang tawag mula sa Quezon City. Ito ay ang kapatid ni Jose, Sige, Andres Santos, na nag-alala dahil hindi niya makontak ang kanyang kapatid at pamilya nito. Sa sandaling iyon, ang mga piraso ng pagdududa mula sa dalawang magkaibang lugar ay sa wakas ay nabuo bilang isang buong larawan. 3:00 ng hapon, opisyal na naireport ang pagkawala at sa wakas ay dumating ang mga pulis sa lugar. Si Coronel Reyes, isang veterano, ay agad na nakutuban na hindi ito isang simpleng aksidente nang makita niya ang pitaka, pera, at ang susing kotse na nakasaksak pa rin sa ignition. Nagsimula ang huling paghahanap, ngunit ang 48 oras na lumipas ay napakalaki ng kawalan. Sa panahong iyon, ang salarin ay maaring nakalayo na at ang mga ebidensya sa lugar ay nahugasan ng ang ulan at hangin. Ang 48 oras na golden time ay nasayang. Ano kayang sikreto ang itinatago ng bakanteng tolda na dinatnan ng huling dumating na grupo ng investigador? Ang misteryo nga bakanteng tolda. Ang paunang hinalangam ga police at rescue team na unang rumisponde ay simpleng pakaliga o pakalunot. Ginamit nila ang maasong pansagip at mga differ para simulan ang paghahanap sa ibabang bahaging ilog. Ngunit nang dumating ang veteranong si Coronel Reyes, agad niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa paligid ng tolda. Para sa tolda ng isang pamilyang na aksidente, lahat ay masyadong payapa at mayos. Noong hapon ng ika-12 ng Agosto, ang tolda ng pamilya Santos na napapalibutan ng ang police line ay isang malaking palaisipan. Ang unang nakumpirma ng nga investigador ay hindi ito isang simpleng kaso ng pagnanakaw. Ang 350,000 piso sa pitaka ni Jose at ang 20,000 piso sa handbag ng kanyang asawa ay naroon pa rin. Kung pagnanakaw ang motibo, hindi ito may paliwanag. Ang mas kakaiba ay ang mga pagkaing hindi man lang nagalaw. Sa loop ng icebox, naroon pa ang karne at gulay na inihanda para sa hapunan. At isang chopped noodles ay bukas na ngunit hindi pa nabubuhusan ng tubig. Tila may isang pangyayari na biglang pumigil sa kanila habang nakahanda silang kumain. Ngunit ang pinakamalaking misteryo na bumalot sa lugar ay ang 3 pares ng sinalas na mayos na nakalagay sa pasukan ng tolda. Ibig sabihin, ang buong pamilya ay nawala ng nakayapak. Nang simulan ng crime scene investigators ang kanilang masusing pagsisiyasat, lumabas ang ibang mukha ang tila payapang tolda. Walang direktang ebidensya nga way tulad ng pasa o dugo, ngunit may mga natakpuang palatandaan ng isang desperadong paktakas. Una, sa likod ng tolda, may isang 50 sentimetrong hiwa na gawang kutsilyo. Ang hiwa ay mula sa loob palabas, na nagpapahiwatig na may isang taong nakmadaling tumakas hindi sa pangunahing pasukan. Pangalawa, may malabong mga bakas ng paa na nakayapak patungo sa gubat.
Karamihan ay nabura na ulan, ngunit ang natirang pattern ay nakpapakitan, hindi regular at nakmamadaling kilos, na tila naglalakad at pagkatapos ay tumatakbo. Ang mapisikal na ebidensya ay nagpapakita ang isang desperadong pagtakas. Ngunit ano ang nagdulot sa kanila ang ganitong matinding takot? Natagpuan ng maimbestigador ang isang piraso ngang sagot sa mga personal na gamit ng pamilya. Una, ang diary sa loop ngang handbag ni Elena. Sa pahina para sa araw ngang pakawala, may isang huling tala na isinulat bandang alas 5 ngang hapon bago lumala ang sitwasyon. Ito ay isang masamang pangitain. Parang may nakmamasid sa amin. Kung ang pangambangang asawa ay isang kutop lamang, ang talangang asawa ay mas tiyak. Sa maliit na notebook na laging dala ni Jose, may isang memo na isinulat bandang alas 6 ng gabi bago sumapit ang pinakamasamang sandali. Agostos 10, 6 Newton, G. Nakakita ng 3 kahina-hinalang tao, tila sinusundan kami. Ang memo na ito ay eksaktong tumugma sa mga testimonya na nakuha sa paunang investigasyon. Ang testimonya ng isang mangingisda tungkol sa mga lalaking nakaitim na naglalakad sa tabi ng ilog at ang testimonya ng isang residente na nakarinig ng sigaw mula sa direksyon ng ilog bandang alas 10 ng gabi. Naging malinaw na hindi ito simpleng pakawala kundi isang planadong krimen. Natakpuan ng search team ang isang kulay rosas na hair clip na kumpirmadong pag-ari ni Clara 20 metro mula sa tolda sa pasukan ng gubat. Naramdaman ng pamilya ang hindi kilalang panganib, nagiwan ng matala sa gitnang takot at hindi nagtagal, tumakas sila ng hindi man lang nakapagsapatos, pinunit ang likod ng tolda at desperadong tumakbo patungo sa madilim na gubat. Ang bakanteng tolda ay tahimik, ngunit ang mga pahiwatig na naiwan sa loop nito ay sumisigaw. Tinutugis kami, mga salungat na testimonya. Nang may balita sa media ang kaso, nagsimulang dumaksa ang mga ulat mula sa iba't ibang panig ng bansa na nakita raw nila ang pamilya Santos. Ngunit ito ay naging simulang ang pag-asa at kalituhan na nagtulak sa investigasyon sa isang mas malalim na misteryo. Unang ulat, isang terminal ngang bus sa Tanay. Ika, 10 ngang Agosto, alas 7:30 ang gabi. Isang ticket officer ang nagulat na may isang pamilyang nag-aalangang bumili ng tiket papuntang Quezon City. Ngunit sa parehong oras, sa campsite, nasaksihan ng katabing camper ang pagkilos sa loob ng tolda ng pamilya Santos. Ang dalawang lokasyon ay imposibleng mapuntahan ng sabay. Pangalawang ulat, isang gasolinahan. Bandang alas 9 gabi, isang gas station attendant ang nagpatutu na may isang babaeng umiyak sa loob ng isang Toyota Corolla na dumaan para lang gumamit ng banyo at hindi nagpakarga ng gasolina. Ngunit ang kotse ni Jose ay hindi kailanman umalis sa paradahan ng campsite. Ang maganitong salungat na testimonya ay patuloy na dumarating. Isang ulat na dumaan sila sa tollgate ng alas 3 ng madaling araw. Isang ulat na sumakay sila ng taxi sa Quezon City kinaumagahan. Noong 1991, halos walang CCTV at ang mga investigador ay umaasa lamang sa alaala ng matao. Karamihan ay napagkamalan lamang ang ibang pamilya bilang pamilya Santos. Mga hindi tiya na alaala na nabuo dahil sa interes sa kaso. Habang napapagod na ang mga investigador sa dami ngang maling impormasyon, dalawang testimonya mula malapit sa lugar ng krimen ang ganap na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ang una ay mula sa isang mongge sa isang maliit na templo malapit sa ilog. Sinabi niya na noong Sabado ng gabi, bandang alas 11, malabo niyang narinig ang masigaw at nakita ang maraming ilaw na parang sulo na gumagalaw mula sa direksyon ng ilog. At ang pangalawang testimonya ay mas kritikal. Naalala ang isang staff ang isang motel malapit sa ilog ang mga kahina-hinalang lalaki na nag-check-in noong gabi ang insidente. Mga alas 8 ang gabi ang Sabado, 4 na lalaki ang bumaba mula sa isang itim na van. Para sa mga bakasyonista, kakaiba ang kanilang pananamit at kilos. Lahat sila ay nakaitim at naka-hiking shoes. Umalis sila ng alas 10 ng gabi at bumalik ng alas 4 ng madaling araw. Agad na sinuringam nga investigador ang logbook.
Ngunit ang mga pangalan at address na iniwan nila ay lahat peke. Ang kahina-hinalang tao na nakasulat sa notebook ni Jose, ang mga lalaking nakaitim na nakita ng mangingisda, at ang mga misteryosong lalaki sa motel, ang mga piraso ng ebidensya ay sa wakas ay tumuturo sa isang direksyon. Hindi ito isang disinasadyang insidente, kundi isang krimen na may paunang plano at kinasasangkutan ng isang hindi kilalang organisasyon. Malinaw na ngayon ang fokus ng investigasyon. Ang kinaroroonan ng pamilya Santos ay alam ng lalaking sakayng itim na van, 19 na taon at ang nakalimutang tala. Bagamat naging malinaw na ang direksyon ng investigasyon ay patungo sa mga lalaking sakay ng itim na van, iyon na ang kanilang huling pag-asa. Ang maimpormasyong iniwan ng suspek sa motel ay lahat peke, at ang itim na van na sinakyan nila ay isang sasakyang multo na hindi matakpuan kahit saan, tila hindi sila umiral. Ang hinarap ng mga investigador ay isang hindi nakikitang pader. Ang masala rin ay mga profesional. Gumamit sila ng mga pekeng pagkakakilanlan at sasakyang multo at hindi nagiwan ng kahit isang fingerprint sa lugar. Bukod pa rito, ang malakas na ulan kinabukasan ay tinangay ang anumang maliliit na ebidensya na maring naiwan. Sa kapaligiran ng investigasyon noong 1991 kung saan walang CCTV o siyentipikong DNA analysis, ang tanging masasandalan ng mga investigador ay ang mga testimonya, ngunit kahit iyon ay hindi pinahintulutan ng masalarin. Lumalalim ang pagkadismaya ng mga investigador. Si Coronel Reyes ay habang buhay na pinagsisihan ang kasong ito. Ang sitwasyon kung saan mayroon kang hinala kung sino ang salarin ngunit wala kang kahit isang ebidensya, walang mas hihigit pang pakiramdam ngang kawalan ng kapangyarihan para sa isang veteranong pulis. Hindi nahintay ang oras para malutas ang kaso sa isang istasyon ng pulisya sa probinsya na may limitadong tauhan. Araw-araw ay may mga bagong malalaking kaso na dumarating. Sa huli, ang task force para sa kasong pagkawalan ng pamilya Santos ay unti-unting nabuwag. Hindi ito dahil sa kakulangan ng kagustuhan ng pulisya, kundi dahil sa malupit na katotohanan na kailangan nilang pigilan ang mabagong biktima. Ang filing kaso ay dahan-dahang inilipat mula sa mesa patungo sa kabinet at natabunan ng alikabok ng panahon. Para sa naiwang pamilya, mas malupit ang oras. Ang kapatid na si Andres Santos ay tinalikuran ang kanyang trabaho at naglakbay sa buong bansa sa loob ng maraming taon upang hanapin ang bakas ng pamilya ng kanyang kapatid. Ilang beses siyang gumuho dahil sa mga malulupit na pekeng tawag na ginagamit ang pakawalang kanyang kapatid. May mga tawag na humihingi ng pera at may mga pagkakataong na mamadali siyang pumunta sa isang liblib na lugar sa Cordillera dahil sa sabi-sabing may nakitang kamukhang pamilyang kanyang kapatid, ngunit nauwi lang sa wala. Ngunit ang tanging bumabalik ay ang pagwawalang bahala ng mga tao at ang lumalalim na kawalan ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang trahedyang ito na gumimbal sa bansa ay unti-unti ring nakalimutan ng mga tao. Tanggap ng lahat ang mapait na katotohanan na minsan ang katotohanan ay maaring manatiling nakabahon sa lupa at hindi lahat ng kaso ay nalulutas. Ganun lumipas ang mahabang 19 na taon. Ang investigador na si Coronel Reyes ay nagretiro na at malalalim na kulubot ang lumitaw sa mukhang kapatid na si Andres Santos. Maging ang itsura ng ilog kung saan nangyari ang krimen ay unti-unti nang nagbago dahil sa maraming bagyo at baha. Ang trahedyang taginit ng 1991 ay tila isa na lamang sa mga hindi malulutas na kaso, tahimik na natutulok sa pinakamalalim na bahaging arkifes ng istasyon ng pulisya. Ngunit lingit sa kaalaman ng lahat, isang piraso ng katotohanan ang nagtatago sa loob ng 19 na taon sa malamig na siwang ng bato sa tabi ng ilog. Tahimik na naghihintay ng araw na ito ay mabubunyag. Ang tinig pagkatapos ng 19 na taon. Noong Hulyo 2010, naranasan ng Pilipinas ang isa sa pinakamatinding pag-ulan sa kasaysayan. Partikular sa lugar ng Tanay, Rizal, bumuhos ang ulang tila binubutas ang langit na nilamon ang ilog ng Daranak. Ito ay isang malaking sakuna kung saan natanggal ang malalaking bato at ganap na nagbago ang anyo ng lupa.
At ilang araw ang lumipas, habang sinusuringang, isang mountaineer ang pinsala sa ilog na nagbago ngang daloy. Isang bagay ang nakakuha ngang kanyang pansin. Sa tumpok ng lupa na nahukay ng isang malaking batong gumulong dahil sa baha, may isang lumang leather na bag na nakasiksik sa isang bagong litaw na siwang ng bato. Ang bag ay bulok na, ngunit ang laman nito ay kamangha-mangha. Isang mabigat na lumang stainless steel na termos. Halos hindi ito kinalawang sa kabila ng 19 na taon. Nakagulo ang istasyon ng pulisya nang matanggap ang ulat. Si Kapitan David, na isang bagitong pulis palamang na na-deploy sa lugar ng krimen 19 na taon na ang nakalipas, ay agad na nakutuban na maaring ito ang nawawalang gamit mula sa nakalimutang kaso. Habang tahimik na nakmamasid ang buong team, pinilit buksan ng isang forensic officer ang mahigpit na nakasarang takip ng termos. Sa loob nito, naroon ang trahedya ng 1991 na tila nakapreserba sa isang time capsule, isang maliit na cassette recorder, isang tape, at isang maliit na piraso ng papel. Sa kupas na label ng tape, nakasulat sa nanginginih na kamay ang petsang Agosto 11, 1991. Ang mismong araw matapos mawala ang pamilya Santos. Ang kasamang pirasong papel ay isang memo mula sa anak na si Clara. Agosto 11, 1991, madaling araw. Ang aming pamilya ay nasa matinding panganib ngayon. Maring ito na ang aming huling tala. Kung sino man ang makakahanap nito, pakiusap, ilabas ninyo ang katotohanan. Ang atensyon ng lahat ng investigador ay napunta na ngayon sa cassette tape. Agad itong ipinadala sa isang sound expert sa National Forensic Laboratory para sa agarang restoration. Pagkatapos ng ilang araw ng nakakabahalang paghihintay, dumating ang balita na kumpleto na ang restoration. Sa conference room kung saan nagtipon ang buong team, pinindot ang play button, isang maingay na tunog ang lumabas sa speaker. At ang sumunod na tunog ay nagpatigil sa lahat. Ang mahinang bulong ng isang 20 taong gulang na babae na puno ng takot ang unang narinig. Nay, may nagmamasid sa atin. Pagkatapos ng bulong, isang maikling katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay binasag ito ngang despradong sigaw ng ama. Takbo! Takbo na ngayon din! Kasabayng sigaw, biglang naputol ang recording. Pagkatapos ngang 19 na taon ng katahimikan, ang tinig na nakakulong sa gabing ang trahedya ay sa wakas ay lumabas sa mundo. Ang katotohanang inihayag ng tape. Ang hangin sa conference room ay napakalamig. Ang maikling ngunit matinding laman ng recording ay malinaw na nahatid ng takot noong gabing iyon 19 na taon na ang nakalipas. Nanginginig na ni-rewind ng timang tape at pinatuktok muli mula sa simula. Ang narinig mula sa speaker ay isang malagim na talang buong proseso kung paano nasangkot ang isang ordinaryong pamilya sa isang malaking trahedya. Nagsimula ang tape sa nakmamadaling bulong ni Clara. Ito ay talang sandaling tumatakas sila sa gubat matapos mapansin ang mga lalaking nakaitim sa labas ng tolda sa utos ng kanyang ama na hindi man lang nakapagsapatos at pinunit ang likod ng tolda. Matapos ang mahabang pagtakbo at pagtatago sa likod ng isang bato at sa pagya ni Clara, sa wakas ay ibinunya ng ama ang isang sikretong itinago niya sa loob ng 15 taon. Noong 1976, noong bata pa ako, aksidente kong nakita ang mga taong iyon na naglilipat ng maginto na huli nila ako. Akala ko mamamatay na ako doon. Pero isa sa kanila ay si Rico Dimagiba na taga-amin. Sinabi niya na bubuhayin niya ako basta mananahimik ako, kaya nakatakas ako. Pagkatapos nun, namuhay ako ng tahimik. Ang totoo nitong mga nakaraang linggo, may mga kakaibang tawag na sa tindahan at sa bahay. Mga tawag na walang nagsasalita. Naramdaman kong sila na iyon. Pero hindi ko akalain na susundan nila kami hanggang dito sa ilog. Naging kampante ako. Ang may-ari ng gintong iyon, yung Don, nakahanda raw pumasok sa politika. Kailangan niyang malinis na imahe, kaya sinimulan niyang linisin ang lahat ng nakakaalam sa nakaraan niya. Sa sandaling iyon, narinig sa tape ang boses ngam nga humahabol. Ayon sila, nandun.
Sumunod ang marahas na tunog ngawayan, ang sigaw ng ina, at ang huling sigaw ng ama. Clara, takbo. Itago mo yan sa termos. Maya-maya, narinig ang boses ng isang lalaking nakahanap sa termos. Itapon mo to. Itapon mo sa lugar na walang makakahanap at lumayo ang mayapak. Ngunit sa isang himala, hindi natapos ang recording. Hindi alam nga sa larin na may recorder sa loob ng termos. Sa gitna ng kadiliman, mas mahalaga para sa kanila na makaalis agad kaysa sirain ang ebidensya. Ang kanilang kayabangan ang nagbigay kay Clara ng huling pagkakataon sa pagnanais na mabawi ang recorder na naglalaman ng huling tinik ng kanyang magulang. Nilabanan niya ang takot na bumabalot sa kanyang buong katawan at bumalik sa lugar na iyon. Ang huli niyang tala ay puno ng kawalan pag-asa. Kinuha nila sila inay at itay. Sabi nila ay report daw kay Don. May darating daw na helicopter. Kailangan daw nilang umakyat agad sa tuktok ng bundok. Itatago ko ang termos na ito kung saan sinabi ni itay. Kung hindi na rin ako makabalik, sana maging ebidensya ang recording na ito. Doon nagtapos ang recording. Ang mapahiwatig na itinuro ngang tape ay malinaw. Ang insidente ngang ginto noong 1976, si Rico Dimagiba at ang Don. Binalikan ng team ng 2010 ang mga tala mula 19 na taon na ang nakalipas. Sa pagnanais na ilabas ang katotohanan sa kabilang ng mahabang panahon, walang tigil na tinugis ng team ang masangkot at sa wakas ay natukoy nila ang pagkakakilanlan ng mga suspek. Ngunit sa dulong katotohanan kanilang inaasam, ang naghihintay sa kanila ay kawalan ng saysay at kawalan ng kapangyarihan. Si Rico Dimagiba, ang kasabwat, ay natakpuan sa isang nursing home. Dahil sa dementia, hindi na siya makapagbigay ng mayos na pahayag at paulit-ulit lang niyang sinasabi ang patawad at ilog. Sa pamamagitan ng mga flight records na helicopter, natukoy na ang Don ay si Don Emilio Villanueva, isang makapangyarihang negosyante na sumubok pumasok sa politika noong 1992. Ngunit namatay na siya noong 2005 dahil sa atake sa puso. Patay na ang pangunahing suspek at ang kasabwat ay hindi na makapagbigay ng testimonya. Ang 19 na taon ay nagtayo ng isang malaking pader na tinatawag na Statute of Limitations. Bagamat sumisigaw ang katotohanan ang mga boses sa tape, sa matang batas, ito ay circumstantial evidence lamang. Sa huli, isinara ang kaso bilang walang maaring kasuhan. Umiyak ng malakas ang kapatid na si Andres Santos nang marinig ang huling tinig ng pamilya ng kanyang kapatid. Nakuha niya ang sagot sa tanong na bakit na bumabagabag sa kanya sa loob ng 19 na taon. Ngunit muli siyang nawalan ng pag-asa dahil hindi niya mabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Ang kaso ay muling nanatiling isang misteryo. Isang kaso kung saan ang katotohanan ay lumabas ngunit walang sinumang naparusahan. Sa opisyal na talaan ng pulisya, sa tabing pangalan ni Clara Santos, tanging ang mga salitang pinatay, pinaniniwalaan, nawawala, ang malamig na nakasulat. Si Clara, ang 20 taong gulang na dalaga na itinago ang huling pag-asa sa lugar na itinuro ng kanyang ama, at pagkatapos ay tumakbo sa dilim na may sugatang mga paa para humingi ng tulong na huli rin kaya siyang mga humahabol sa kanyang mga magulang at inilibing ang kanyang huling sigaw sa isang malamig na bahagi ng ilog o himalang nakaligtas at namumuhay sa ibang lugar sa ilalim ng ibang pangalan. Ang kalungkutan ng pagkawalang ng pamilya, ang bigat ng kasalanan na hindi nailabas ang katotohanan, at ang takot sa panganib na maaring bumalik anumang oras possible, kayang namumuhay. Siya sa gitna ng gabangungot sa loob ng 34 na taon. Anuman ang isipin, ito ay isang napakalupit na katapusan para sa 20 taong gulang na si Clara. Sa huli, ang file ng investigasyon na muling binuksan pagkatapos ng 19 na taon ay muling isinara kasama ang masalitang walang maaring kasuhan. Ang madesperadong tinik sa tape ay muling nalibing sa walang katiyakang katahimikan sa loob ng malamig na silid ng ebidensya. 34 na taon na ang lumipas.
Ngunit ang ilok ng daranak sa tanay ay patuloy na dumadaloy. Ngunit sa tunong ngagos nito, tila umaalingaw-ngaw pa rin ang mga sigaw-ngabing iyon ng taginit ng 1991. Ang pagkawala ng pamilya Santos ay hindi lamang isang hindi nalutas na kaso. Ito ay isang kwento tungkol sa sikreto ng kapangyarihan na napakalaki para harapin ng isang individual at isang madilim na bahagi ng ating panahon kung saan ang kaligayahan ng isang pamilya ay maaring wasakin dahil lamang sa nakita nila ang hindi dapat makita. Ang mas nagpapalungkot sa kasong ito ay dahil ang mga salarin ay napakatuso, ang oras ay napakalupit, at ang mga biktima ay napakaordinaryo. Ang makapangyarihang tao ay hindi nag-iwan ngang bakas, at ang 19 na taon ay naging perpektong panangga para sa mga salarin. At para harapin ang lahat ng trahedyang iyon, ang pamilya Santos ay isang napaka-ordinaryong kapitbahay natin. Nang magsama-sama ang tatlong elementong ito, natakpuan ang katotohanan ngunit nawala ang hustisya. Ang isang talang iniwan ni Clara sa bingit ng kamatayan ay may mas mabigat na kahulugan kaysa sa katotohanan mismo. Ito ay isang desperadong sigaw na nagsasabing, kahit walang makaalala, narito ang katotohanan, at isang time-team na paniniwala na may makakatuklas nito sa hinaharap. Ipinapakita rin ng kasong ito ang limitasyon ng batas. Pagkatapos ng 19 na taon, lumabas ang katotohanan, ngunit ang pader ng oras na tinatawag na Statute of Limitations ay naging perpektong absuelto para sa mga salarin. Sa harap ngang kabalintunaan na ito kung saan may katotohanan ngunit hindi makamit ang hustisya, ano ang dapat nating gawin? Sinabi sa atin ng tape ang trahedya ng mga magulang, ngunit hindi nito sinabi ang huling kinaroroonan ng pinakamatapang na anak, si Clara, kung saan man niya tinapos ang kanyang maikling buhay, o kung namumuhay man siya sa ilalim ng ibang pangalan. Tanging ang ilok ng tanay na nakasaksi sa lahat ng pangyayari noong gabing iyon ang nakakaalam. Hanggang ngayon, pagkatapos ng 34 na taon, hinahanap-hanap pa rin natin ang matapang na tagapagtalang iyon. Ang naiwang kapatid na si Andres Santos ay isa ng matanda na may puting buhok. Binago ng 34 na taon ang lahat sa kanya, ngunit ang boses ng kanyang kapatid na tumatawag sa kanya ay tila kahapon lang. Hindi na siya umaasa sa katotohanan o hustisya. Ang kanyang huling hiling ay mahanap lamang ang malabing ang kanyang kapatid, hipag, at pamangkin para mabigyan sila ng isang maliit na libingan. Para sa kanya, ang taginit ng 1991 ay isang burol na hindi pa natatapos. Ang hindi natin paglimot sa mga ganitong trahedya at ang patuloy na pag-alala ay ang pinakamalakas na babala na may papadala natin sa mga nagtatago sa likod ng kapangyarihan upang gumawa ng panibagong trahedya. Ang iyong interes ang pinakamalaking alaala na nagpapanatili sa pangalan ng mga nawawala.